the Lord Jesus to be the center of our lives. Amen po ba? Hallelujah, walang tao sa harapan. Amen. So, isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. And alam ko po, ang bilis ng panahon. Ilang araw na lang, Pasko na, at tapos na naman ang bagong taon. Amen po ba? Parang kailan lang, and I know, maraming ginawa ang Diyos sa atin itong mga nagdaang buwan. Pero, hindi pa tapos ang Diyos sa mga gagawing magagandang bagay sa ating buhay. Amen. So, handa na po ba tayo sa umagang ito? Okay, so last week po, last Sunday, last week, tama. Habang naglalakad po ako dyan sa lakefront, may naamoy akong mabango. Pero hindi asawa ko. Sabihin ko, nagpaparamdam yung asawa ko. Habang naglalakad po ako dyan, dahil magbabayad po ako ng kuryente sa Bayad Center, may naamoy akong mabango dahil yung katabi po ng Bayad Center ay isang spa. Pag dumaan po kayo doon ngayon, gustong-gusto ko yung amoy niya kasi parang nakaka-relax. And wala namang plano sa akin na magpamasahe. Pero dahil naamoy ko yung aroma nung spa, bigla akong naalala na wala na pala magmamasahe sa akin. Wala. May hugot kagad eh. Naalala ko, wala na pala akong asawa. Yung anak ko ay naapakan ako sa likod dyan. Pero siyempre, iba yung masahe ng asawa. Di ba? Agree po yung mga asawa niyan, At bigla ko rin naalala na masakit pala yung likod ko. Imagine na dahil dun sa aroma ng spa, na wala naman akong plano magpamasahe, kundi magbayad lang ng kuryente. Na-remind ako na wala na magmamasahe sa akin. Masakit pala yung likod ko. And for how many years, hindi ko pala nagawang mag-relax. Dati kasi nung okay yung asawa ko, nagagawa namin magpamasahe sa Banahaw, yung parang spa center din. Pero yun nga po, dahil dun sa amoy nung spa, nakumbins akong magpamasahe. Kahit mahal, actually mahal yung presyo nila, 700 yung pinaka-bababa nilang masahe. Pero kahit na mahal yung pamasahe at yung pamassage, at kahit wala kang plano, pero dahil sa bango nung spa center, automatic lumakad yung pa ako papasok sa spa center, and then nagpamasahe. So, imagine that, dahil dun sa amoy nung spa, na-convince ako magpamasahe. Anong connect nito sa pag-uusapan natin sa umagang ito? Actually, yung word na aroma, madalas siyang gamitin sa Bible patungkol sa buhay nating mga Kristiyano. Every time the Bible use the word aroma o yung yung halimuyak o yung sa Tagalog ay yung masamyong amoy, it talks about buhay ng isang Kristiyano. Kung yung aroma ng spa ay nagawa kong i-convince na magpamasahe kahit wala akong plano, ang desire ng Lord sa atin sa umagang ito na ang bawat buhay natin, hari nawa, ay makapagbigay ng mabangong samyo sa Panginoon, at the same time sa mga tao na kapaligid sa atin, mag-convince na masarap pa lang ang isang buhay na nasa Diyos. Imagine that, ako walang plano magpamasahe. Magbabayad lang ako ng kuryenteng 5,000 at bigat na bigat ako dun sa 5,000 na kuryente namin. Pero dahil dun sa amoy, na-convince ako. And yun yung gusto kong makita natin sa umagang ito, yung desire ng Diyos sa bawat buhay natin, na hari nawa, na maging mabango tayong aroma sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin na ang sarap pala ng buhay ng nasa Diyos. Di ba? Yung mga taong wala namang planong pumunta sa Diyos, pero dahil nakita yung buhay mo, na-convince, masarap pala ang buhay na nasa Diyos. Yung mga taong wala namang balak magbago, pero dahil nakita yung buhay mo, na-convince, masarap pa lang
magbago. Imagine that. Yung sa Bible, madalas yan, ganun yung ginagamit na buhay pagdating sa word na aroma. Actually, ang isa sa mga tinitingnan kong konteksto nga nito ay yung about incense. Yung incense, alam mo Tagalog ng incense, yung parang, yung may sinusunog ka something and then nagpapausok. Sa templo kasi, sa temple, sa Exodus, actually hindi naman ito natin i-discuss, pero kasama kasi siya doon sa pinag-aralan ko. Sa templo, inutos ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Yahweh, na si Moises ay magtayo ng templo, at yung incense sa loob ng altar, sabi niya, huwag mong hayaang mamatay. Aaron at Moises na yung apoy sa templo ng incense ay huwag mamatay day and night. At yung ilalagay mo lang na ingredients niya na pampausok ay 3 bagay lang. Kasi gusto ng Diyos na makita niya sa buhay natin yung isang kalugod-lugod na buhay para sa Kanya. At si Paul po, may dinidiscuss patungkol sa living sacrifice that pleases our God. Romans chapter 12, verse 1. Kung may Bible po kayo sa inyo harapan o sa inyong cellphone, just open it on Romans chapter 12, verse 1. I pray that yung ating buhay, ito po yung desire ko sa umagang ito, na ang ating buhay sa umagang ito ay maging mabangong aroma. Nga sinasabi ko kanina, sa mga taong nakapaligid sa atin. This is my desire, and I do believe, lalo't higit si Paul, ang desire niya sa buhay ng mga Kristiyano sa Roma, ay maging mabangong samyo sa Panginoon at sa mga taong nakapaligid sa lugar. Ayan, Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2. Yun po yung ating titingnan sa atin, sa salita ng Diyos sa umagang ito. Romans chapter 12, verse 1. Sabi po rito ni Pablo, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako ay namamanhik sa inyo. Ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pwede po muna tayo sandaling yumuko at manalangin sa ating Panginoon sa umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na aming matutunghayan sa umagang ito, Panginoon. Lord, ang aming dalangin sa umagang ito ay buksan yung aming mga puso at ang bawat salita nyo na aming maririnig ay tumanim sa aming mga puso at maisagawa namin at mai-apply namin sa aming mga buhay sa umagang ito. Ito pong aming dalangin at aming pangalan lamang ng anak na si Jesus. Amen. So makikita natin dyan sa unang statement pa lang ni Paul patungkol sa buhay ng mga Kristiyano dyan, inaanyayahan niya na itong mga Kristiyano na ialay nila yung kanilang sarili sa Panginoon bilang handog na buhay. Now, bakit niya ito sinabi? Actually, ang problema po dyan sa aklat ng Romans ay yung buhay ng mga Hudyong Kristiyano at Gentiles Christian. Kung titingnan niyo po yung background niyan, 2 Kristiyano nag-i-exist dyan. Yung tropa ng mga Hudyo at yung tropa ng mga Gentiles, Christian. Parang Kristiyano, pero magkaiba ng lahi. Pero the problem with that, itong mga Jewish Christian ay may pakiramdam na sila yung superior. Or sa salita natin, bida-bida. Magagaling. Pakiramdam nila mga Hudyong Kristiyano, sila yung magagaling. Kasi sila yung pinili ng Diyos eh. Israelites sila. At itong Gentiles Christian, pakiramdam nila naman, sila yung parang mababang klaseng Kristiyano. So ang ginagawa nito mga Gentiles Christian, pinipilit nilang gawin yung kultura ng mga Hudyo para pakiramdam nila ay maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. So ganun po yung pakiramdam, insecure, itong mga Gentiles. Para mawala yung insecurity nila, kasi piling nila hindi sila i-bless ng Lord kapag hindi nila ginawa itong mga kultura ng mga Hudyo. At isang ang kulturang binabanggit dyan sa Book of Romans ay patungkol sa circumcision. Sa Tagalog ay, medical term naman po ito, pagtutuli. Itong mga Hudyo kasi, kultura nila na sila ay circumcised. At itong mga Gentiles ay hindi. So pakiramdam nito mga Gentiles,
Dahil sa pinapakitang ugali na mayabang nito mga Jewish, mababa silang klase. So para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos, gagawin nila yung kultura nito mga Jewish. And ang problema, even sa loob ng church, magkahiwalay yung upuan. Yung mga Jewish ay nasa harapan, buti walang Jewish dito. Yung mga Jewish ay nasa harapan, dahil feeling insecure dito mga Gentiles, sila ngayon yung nasa likod. So ang tanong, yung ganong klaseng ugali ba sa loob ng simbahan ay nakalulugod sa Diyos? Yung nagpapatuloy na gumagawa ng pagsamba sa Panginoon, pero may conflict sa kanilang puso, is that pleases, nakaka-please ba ito sa Diyos? Alam niyo yung sagot, hindi. Di ba? Yung nagagawang magpatuloy sa gawain ng Panginoon, pero may mali sa kanilang mga puso. Kasi, kaya matatandaan nyo, madalas nating i-topic patungkol sa puso. Di ba? Matatandaan nyo, guard your heart, search your heart, yun yung tinatopic natin lately. Kasi, ako po'y naniniwala, no, na kapag, again, pag tama yung puso, maayos yung puso, ang kasunod po niyan, ay yung buhay na nakalulugod sa Diyos. Laging nasa puso, laging doon nag-uumpisa. Laging, yun yung starting point, na kapag ang tama yun, sabi nga natin, yung puso natin, nagmamatter yan sa Diyos. Walang ibang tinitingnan ng Diyos kundi yung puso. Kaya itong mga Gentiles, itong mga Jewish Christians sa Book of Romans, nagagawa nila magpatuloy, pero kay Paul, sabi niya, hindi yan nakalulugod sa Diyos. That's why sabi niya, I urge you, pinupwersa ko kayo sa salita na ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Pero ang isa sa magandang statement dyan ni Pablo ay patungkol sa mercy ng ating Panginoon. Para maitama yung puso ng mga Jewish Christian at Gentiles Christian, dinala niya yung kanilang perspektibo, hindi sa pananaw ni Paul. Hindi niya sinabi, tingnan niyo ako. I urge you, Bill, ako, tingnan niyo ako. Hindi niya sinabi. Saan niya sinabi? Kaya nga mga kapatid, alang-alang saan? Hindi niya sinabi, alang-alang sa akin. Hindi niya sinabi, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Doon niya dinala yung perspektibo nitong dalawang kaisipan na ito. Hindi kasi si Paul po, para sa inyong kalaman, ay isang Hudyo. So po pwedeng maging bias di ba? Pwedeng maging, pero talagang ibang ginawa ng Diyos sa buhay ni Paul. Dinala niya yung kaisipan na ito sa masaganang habag ng Diyos. Sabi niya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Gusto ko doon natin dalhin yung ating mga sarili na tingnan natin yung masaganang habag ng ating Panginoon. At sabi ko nga, kay Paul hindi siya nagulugod sa ginagawang pagpapatuloy nitong Gentiles ito. Sabi ko nga, pag tama yung puso, natural na lang na dadalo yung isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Parang organic. Walang halong ibang elemento. Kasi nga, totoo sa puso mo yung ginagawa mong pagsamba sa ating Panginoon. Now, yung word na God's mercy, dito niya inumpisahan para yung puso nito mga Gentiles ay magkaroon ng malaking pagbabago. Na para sa kanya, gustong makita ni Paul ng mga Jewish at ng Gentiles na yung masaganang habag ng Diyos na dahil sa masaganang habag ng Diyos kung bakit kayo nandyan, dahil sa masaganang habag ng Diyos kung bakit kayo pinagpapala ng Diyos, dahil sa masaganang habag ng Diyos kung bakit ka nagagawa mo magpatuloy, dahil sa masaganang habag ng Diyos sa kabila ng kakalungan natin, nagagawa natin sumamba sa Lord. Maganda na doon natin hinuhugot yung ating pagpapatuloy sa ating Panginoon sa kasaganahan ng habag ng Diyos. Kasi kung hindi doon natin huhugutin, eto po, may tendency tayong maging mayabang tulad ng mga Jewish, di ba? Magaling ako mahusay ako mayaman ako malaki yung ibinibigay ko sa church. Kung hindi mo doon huhugutin, at doon naman kung insecure ka,
hindi ako karapat-dapat, hindi ako magagawa magpatuloy kasi napakadami kong kasalanan. Hindi ako tulad ng mga Hudyo. So pag gano'n yung pananaw natin, hindi natin magagawa magpatuloy. At yung puso natin, hindi magagawang lumago. Na kaya sabi ni Pablo, hugutin natin lahat ng ito sa biyaya ng ating Panginoon. Na kung bakit ka nagagawa mo magpatuloy, dahil sa biyaya ng Panginoon. Na kung bakit sa kabila ng kasalanan na nagagawa mo, dahil sa biyaya ng Panginoon, tinanggap ka ng Panginoon. Na kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos, hindi dahil sa mabait ka. Di ba? Hindi dahil sa maayos ka, kundi lahat ng ito ay dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Sabi ni Paul, in view of God's mercy, hugutin natin lahat ng ito sa biyaya ng Panginoon at ialay mo ang iyong sarili. That's why God's mercy pushes us. Kapag doon natin hinugot ito, itinutulak tayo nito para mamuhay na merong kaluguran sa ating Panginoon. Hindi pilit. Ulitin ko po, hindi pilit yung pagbabago na ginagawa mo. Na hindi ka titigil ng paninigarilyo dahil gusto mo lang, dahil gusto lang ng asawa mo. Kundi dahil sa habag ng Panginoon. Nagigets nyo po ba? Na ititigil mo yung isang bagay dahil sa nakita mo na minahal ka ng Diyos sa kabila ng yung transformation ay natural. Nagigets nyo po ba pinag-uusapan natin? Na kapag hinugot natin ito sa mercy ng Panginoon, yung pagbabago na ginagawa mo ay natural. Na kapag ang isang bagay ay natural, hindi mabigat sa puso. Even sa pakikipagrelasyon natin sa ating asawa, magagawa yung magbago na hindi napipilitan. Nagagets nyo po ba yun? Nagagawa mong magbago para hindi para lang sa iyong asawa, kundi nakita mo yung habag ng Diyos na binigyan ka ng isang asawa na mapagmahal. Kaya that's why yung transformation mo ay kusa. Hindi siya pabigat. Kaya marami nagpipail na easy magbago, hindi natural. Kaya si Pablo, inumpisahan niya yung kanyang sermon sa biyaya at habag ng Panginoon. Kung bakit nandiyan kayo Gentiles, kung bakit nandiyan kayo Jewish, hindi dahil sa galing nyo o husay nyo, kundi lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At tinutulak ka nito, nagkakaroon ka ng desire na mamuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. At pag ganito yung ating pagtingin sa mercy o habag ng ating Panginoon, therefore, nagkakaroon ka ngayon ng pagnanais na isuko ang iyong buhay sa Diyos. Surrendered life is our ultimate goal. Sabi ko kanina, yung aroma ng spa, totoo, wala akong balak magpamasahe. Pero sinuko ko yung 700 ko sa spa. Sinuko ko yung 700. Binawasan ko yung pambayad ng kuryente. Hindi pa naman putulan. Pero na-convince ako na ang mercy ng Panginoon ay dapat ganun yung atake sa atin. Na nagkakaroon ka ng desire ng ultimate goal mo ay isuko mo yung buhay mo sa Diyos. At sabi ni Pablo dyan, in view of God's mercy, offer your life. Kapag na-realize mo kung gaano ka kamahal ng Diyos sa umagang ito, kulang yung mararamdaman mo, kulang yung buhay mo para sa Diyos. Sa laki ng kasalanan na gawa natin, and yet, mahal na mahal tayo ng Diyos. Di ba? Na kahit hindi tayo deserve dun sa pagpapala na meron tayo ngayon sa umagang ito, still, inaalaw ng Diyos na maranasan mo yan. Pag na-realize mo yun, sasabihin mo, walang sapat na salita na pwede kong ibalik sa Diyos. Kundi, ang i-offer ko ang aking buhay sa Kanya. Kaya sabi ni Paul, offer your lives as a living sacrifice. Hindi mo magagawa yan, kapatid, kasi kapag hindi mo tinignan ito sa mercy ng Lord, ay kapatid, hindi mo magagawang isuko lahat Laging may reservation. Laging, wag ito. Ito lang, Lord. Pero, hindi ito. O may susuko ka, pero hindi mo lahat isusuko.
Kasi hindi mo nakikita yung mercy ng Diyos eh. Kilala mo lang ang Diyos, pero hindi mo nakita kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos. At kung marirealize natin kung gaano tayo minahal ng Diyos, sasabihin nyo, kulang ang buhay na ito para sa Kanya. That's why ang ultimate goal natin sa umagang ito is surrendered life that pleases our God. Yun ang the best na pwede nating ibigay sa ating Panginoon. At pag sinabi namang surrendered life, ito po, marami nagkakamali eh. Kapag sinabi surrendered life, yung iba iniisip, kailangan gumawa ka ng trabaho sa church, kumanta ka, mag-serve ka, mag-preach ka. Surrendered life not necessarily means church thing per se. Ibig sabihin, hindi lang naman ang buhay na sinuko sa Diyos ay hindi lang naman kailangan maglingkod ka sa loob ng simbahan. Kailangan maging pastor ka. Hindi lang po yun. When we say surrendered life, ito pong ibig sabihin yan. Nagsusumikap kang mamuhay na mayroong kaluguran sa Diyos. That's surrendered life. Hindi po yung trabaho sa loob ng church. Malinaw po ba ito, mga kapatid? Kapag buhay na sinuko sa Lord, hindi ibig sabihin kailangan mo maging pastor. Kundi nagnanais ka. Gusto ko pa maging malinaw ito sa atin sa umagang ito, na kapag isinuko ko yung buhay ko sa Lord, ang ibig sabihin niyan sa akin, ako ay nagnanais na mamuhay na merong kaluguran sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world. Karugtong po yan. Offer your lives as a pleasing sacrifice. Pero karugtong po na sa verse 2, do not conform. Kasi iba ang sistema ng mundong ito. Walang nagsuko ng buhay sa Diyos, pero ang pattern pa rin ng buhay niya ay tulad pa rin ng sistema ng mundong ito. Meron po bang ganon? Sabi sa Biblia, walang naligo at ang ibinihis niya ay yung dati niyang damit. Meron po ba rito naligo? Ang sinuot niya pagkatapos niya maligo ay yung pinaggubaran niya? Palagay ko, wala eh. Di ba? Kasi ayaw mo na nun, di ba? Ayaw mo na nung yung damit na pinaggubaran mo. Ayaw mo na. Why? Madumi, mabaho, mikrobyo, di ba? At ang isusuot mo ay isang bagong damit. That's why, ang surrendered life ay parang hinubad mo yung dati mong damit, pero hindi mo na muling isusuot. Kasi nagnanais ka ngayon ng isang buhay na mayroong kalugod-lugod sa Diyos. Natural. Napapansin nyo, it's more natural mo galing dito sa loob. Hindi mo na susuotin yun kasi luma na yun eh. Ayaw mo na. Nalala ko yung isang pastor, may tinuro sa amin, dapat ang itrato daw natin sa kasalanan, ito po, sorry po, sa mga nakain, ay parang pupu. Di ba? Pag may pupu, hahawakan nyo po ba? Di ba? That's how we treat sin. Para siyang dumi. Para siyang, hindi po, diring-diri ka. Hindi mo makakapitan. That surrendered life ay nagsusumikap kang mabuhay na may kalugod-lugod sa Diyos. Na alam mo na kapag itong bagay na ito hindi nakakasiya sa Panginoon, hindi ito nakalulugod. So that's why sabi ni Pablo, ang pinakamainam na pagsamba ay yung pag-offer mo ng sarili sa Kanya. Sabi niya, offer your lives because this is your true worship. Ewan do ba, ang worship ay hindi lang yung pagkanta. Makakala natin, kanta-kanta, sayaw-sayaw, tugtog-tugtog, taas-taas kamay. Hindi lang po yun. And worship talks about ourselves, our lifestyle. Kung paano ka mamuhay na may kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ni Pablo, that's true worship. Na kahit mag-uumiyak tayo sa umagang ito, pero kung hindi mo sinusuko yung buhay mo ng buong buo, ay kapatid, hindi tayo nagsumasamba sa Panginoon. Doon tayo sa natural na transformation, hindi pilit na, alam niyo po ba, even sa pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, it's a form of worship. Kung paano mo mahalin yung tatay mo, yung nanay mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, at yung mga taong nakapaligid siya, it's a form of worship. Di ba? Hindi nakukontain sa loob ng church na ito ang totoong pagsamba. But we have to remind ourselves
na offer myself sa Panginoon, hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa labas. But that's my worship. Kaya mamahalin ko yung asawa ko, mamahalin ko yung kapatid ko, mamahalin ko yung mga taong gumagawa sa akin na hindi tama. I said, that's my worship. That's my surrendered life. Nung binabasa, pinag-aaralan ko nga itong about incense, sabi ng ilang mga komentarista, pag sinabing offering sa konteksto ng Romans at Exodus, talks about burning. You burn something and then lumalabas yung usok. Sabi ng isang komentarista, when you say we surrender the life, you burn your flesh. You burn your flesh. Yung laman, yung pride of flesh, yung desire ng flesh mo, you burn that so that maging banal na pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, pinapatay natin yung dating sarili natin at pinapalitan natin ng bagong sarili. You burn your old self para lumabas yung mabangong samba. Ibig sabihin, you sacrifice. Kahit na inaapakan ka, papakumbaba ka pa din. Diba? Kahit nasasaktan tayo, nagpapatawad tayo. Amen po ba mga kapatid? Kahit nahihirapan, nagpapatuloy. Because that's surrendered life. Na kahit nahihirapan sumamba, yes, still we can worship. Because that's surrendered life. Ito po yung sinasabi ni Paul sa kanila. Na kahit ikay Christian, kahit ikay Gentiles, kahit ikay Jewish, tingnan mo yan sa biyaya ng Panginoon and then worship the Lord. Walang mataas, walang maliit. Kung bakit ka na dyan, it's all about God's mercy na nagagawa mo magpatuloy sa kabila ng mga kalalagayan natin. And ito, we become more sensitive sa kasalanan. Ito po mga kapatid, pag sinabi natin surrendered life is our ultimate goal, dahil gusto mo ma-please ang Lord, hindi mo pwedeng hindi ka sensitive sa ginagawa ng kaaway sa'yo. Hindi mo pwedeng hindi ka naging aware sa kasalanan. Hello po. Nandiyan po ba kayo? Hindi po pwedeng hindi ka nagiging aware na ang ginagawa mo pala ay mali sa Diyos. Di ba po? Sinuko mo yung buhay mo sa Diyos at sasabihin mo yung ginagawa mo ay tama sa Diyos siya. Yung galit, tama sa Diyos. Tulad ng mga Gentiles at Jewish, nagagawa nila magpatuloy kahit na may conflict sa puso nila. Hindi eh. Kaya sabi ni Paul, mali yun. Ano sinasabi natin dito? Na dapat nagiging mas aware tayo sa ginagawang ng kaaway sa atin at the same time, sa ginagawa nating alam natin na ito ay mali sa harapan ng Diyos. Gising pa ho ba kayo? Aware po ba kayo sa ginagawa ng kaaway sa umagang ito? Again, God's mercy pushes us to live a life that pleases to God. And ang dinidesire natin nga is to please God. Kakibat po niyan yung isang naisin ng Diyos sa atin. God please every time we love and do good.
first session ng hermeneutics and homiletics. Kung gusto niyo pong maging pastor, hindi. Kung gusto niyo pong maging, maging maayos sa tagapagturo ng salita ng Diyos, we encourage you to attend mamaya po yung ating first session ng ating hermeneutics and homiletics. So parang, dyan po yan sa likod. So may ilang mga nakapag-enroll na. Libre naman po yan. Mamaya po, kita-kita po tayo dyan sa likod. And also, yun nga po ang aking sinasabi kanina, ate, paki-post po. Ito pong darating na December, tayo po ay magkakaroon ng Bless to Bless Adopt a Family Program dyan sa Marcelo. Napag-usapan ito last meeting ng mga workers at ito nga po, we finally announced this program or this connect or reach out activities ng ating church. Actually, first time, hindi naman to first time, matagal na yung uli eh. Pero ulitin lang, gawin natin uli sa pag-abot ng mga tao dyan sa Marcelo. At yung, siguro pwede natin i-extend sa iba ng mga pamilya. So, Bless to Bless, yun nga. Ang programa pong ito ay naglalayo na magpagpalain yung ilang pamilya sa Marcelo at pwede nating ilabas nga sa pamamagitan ng sa paanong paraan. Ito po, pag-sponsor po ng 500 pesos worth of groceries. So, ang gagawin po natin, iipunin natin yung amount na 500 and then bibili po tayo ng pare-parehas na grocery. So, ganun po yung magiging sistema natin para pag-distribute, pare-parehas po yung naibibigay sa kanila. Kung meron naman po kayong mga lumang clothes na naisosot pa, wag naman yung butas-butas, wag naman po underwear, kami mag-donate ng underwear dyan at mga damit na hindi na maisuot. Ang idodonate po natin ng mga damit yung talagang wearable na pambabae, panglalaki, pambata. So, kasi bago po tayo mamigay ng blessing sa lugar ng Marcelo, magkakandak po tayo ng survey and profiling doon sa 30 na pamilya na bibigyan natin kung ilan yung anak, ilan yung asawa, ilan yung magkakapatid. kung gano'ng kalaki yung pamilya natin para alam natin kung ilan yung ibibigay natin sa kanila ng mga damit at kung ano-ano yung mga damit na ibibigay natin sa kanila. At kung may mga anak naman kayo na malalaki na at hindi na ginagamit yung mga laruan na nakatambak lang tulad namin, ang dami namin toys sa buteka. Baka pwede naman nating hayaan naman yung ibang batang maging masaya sa magitan ng ating mga laruan ng ating mga anak na hindi naman ginagamit. Kami madami. Di ba, Teo, di ba? Bibigay na ng anak ko yung mga laruan niya. So, madami yan. So, dalhin nyo lang po dito. Mag-a-announce po kung kailan natin dadalhin. Gusto ko lang po maayos yung box sa paglalagyan para hindi naman nakasabog dito. Starting this Sunday hanggang December, we can bring our ukay-ukay and old toys dito po. Tapos yung 500 po, kung nagnanais po kayong mag-sponsor ng isang pamilya, alam niyo po, yung iba na problema, wala akong pera. Alam niyo po, subukan niyo ang Panginoon. Ito po, i-challenge ko kayo. Just have a desire. Doon tayo mag-umpisa. Huwag kayong mag-umpisa sa wallet niyo. Yung iba kasi nag-umpisa sa wallet, walang pera. Pag ganun, tapos agad eh. Di ba? Di ko naman kayo ikukulong kung hindi kayo makapagbigay. Ito po, just have a desire to adopt a family kahit wala pang laman yung bulsa nyo. Andiyan po ba kayo? Ako po'y naniniwala if you have that desire, hindi lang kayo ang pagpapalain, hindi lang yung pamilya na yun ang pagpapalain, kundi maging kayo. Sa naik po, subok na subok namin ng Diyos. Wala pong pera yung mga tiga-naik. Kung napunta po kayo na mga magdadagat, maglalaba, naglalaba lang. Nanghihingi ng isda sa pangpang tuwing madaling araw. Ito kwento ko lang na po dahil yung ganun kami sa naik eh. Hindi ko sila sinanay na sila yung bigyan. Hindi ko sila sinanay na ganun. Kahit mahihirap yung mga tao doon, giver yung mga tao namin sa naik. Ang negosyo po nila doon, ang gagawin po nila para magkaroon sila ng pera, ang madaling araw, gigising, makikitulong sa paghila ng lambat, nung mangingisda, kasi yun po yung trabaho doon. At ang gagawin naman po ng mga may-ari ng bangka, bibigyan sila ng isda. At ang gagawin naman nila,
Ibibenta naman nila yung isda na nakuha nila, ibinigay sa kanila. May ulam na sila, may pera pa sila. So ang gagawin po nila mga kapatid, ito po napakaganda. Hindi pa pwedeng hindi sila magbigay sa church. Minsan, ako nahihiya minsan pero sabi ko, ba't ako mahihiya? Sa mga nanay ko doon sa Naik, bibigay ng electric pan, nagbibigay ng rice cooker. Sila walang rice cooker pero kahoy. Pero sabi ko, bakit ko pipigilan yung channel ng Lord na blessing sa kanila? Yun yung desire nila na ibigay sa Lord. Totoo. Kami, pastor, hindi kami nagkukulang. Kaya sila, hindi sila nawawalan. Subok nila ang Diyos. Ay nagagawa namin magpa-Jollibee doon ng 200 na bata. Magpakain sa McDo, 300 na bata. Mamigay ng mga bagong laruan sa mga bata sa lugar ng Naik. Although hindi naman sila lang yaman yun. Meron naman ilang mga kapatiran dito. Pero hindi sila yung nakangangalang doon. Sila mismo nagpa-practice ng giving. That's why we challenge everyone na maging parte na to. Kung wala kayong pera, okay lang. Just have a desire. Mapapansin nyo, hindi matatapos ng linggo to, magkakapera kayo. Amen po ba? Subok natin ang Diyos. Kaya ngayon po, blessed to bless, as of now, meron na po tayong 35 na sponsored para sa 35 na pamilya. Pakalpakan natin ang Panginoon, konti na lang. 50 lang po yan. Ilan na lang po? 35 minus 50? Ha? Oh, 15 na lang. Mag-unahan na po kayo. Baka mahuli kayo sa bank. Di ba? 15 na lang. Malay nyo, maging 100. Di ba? So, ang plano po ay hindi ko alam kung papayagan tayo doon sa court nila doon or dadalhin natin yung pamilya dito sa church. So, yun po yung mga initial plan para sa blessed to bless. Masaya po yan. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam yung nag-reach out tayo sa pamilya. So, tayo po natin tumayo. Kung nagtitisere po kayo dyan, approach nyo lang po si Ate Lilis. Tapos isulat nyo lang yung pangalan. Tapos i-announce po kung kailan tayo magkukolekta and then kailan tayo mamimili. Ate Lilis, kayo po bahala. Isa lang po ng pangalan. Pero kung may magbayad po sa inyo, kunin nyo na po. Tapos bahala, i-report nyo na lang po sa finance. So, tayo po lahat, pwede po tayo magkapit-kapit kamay. Yan. Let's hold our hands. Sige po. Sige po. Yan. Yan. Minsan namimiss natin yan, di ba? Minsan, hindi natin nagagawang ipanalangin yan. Umuuwi tayo na hindi natin nakakapitan ng kamay yung ating kapatid. Ang gagawin po natin sa umagang ito, we're going to pray one another. Di ba? So, habang kumakanta yung ating mga kapatid, sabay-sabay po tayong mananalangin sa umagang ito. Hallelujah. Come church, let's close our eyes and let's start to pray. Katukin natin ang pinto ng langit para sa kapatid mo sa umagang ito. Oh, yes, Lord. Come church, let's pray one another. Opo, Panginoon. Amin pong kinakatok ang iyong pinto sa umagang ito para sa aking kapatid, para sa aking kakapit kamay sa umagang ito, Panginoon. Lord, have mercy, Lord. Ibuhos niyo ang iyong biyaya, ang iyong habag niyo sa kanya sa umagang ito, Lord. I speak strength. Kung siya'y nangihina, physically and spiritually, Lord, ibuhos niyo ang kalakasan sa kanya sa umagang ito, Lord. Kung siya'y nangangailangan ng kagalingan, physically, Lord, I pray for divine healing. Ay maranasan niya sa umagang ito, Panginoon, Lord, kalakasan sa kanya, Panginoon, katagumpayan sa lahat ng kanyang ginagawa sa oras na ito, Lord. I speak good health. I speak opportunity, pag-iingat, protection sa kanya, sa kanyang pamilya, Panginoon, Lord. We speak blessing upon blessing sa kanya sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng aking kapatid. Salamat sa buhay niya na inilaan niya sa iyo, Panginoon. At salamat sa kanya na patuloy siya nagpapagamit at nagpapatuloy sa iyo, Panginoon, O God. At salamat po sa napakagandang umaga at sa opportunity na siya po'y aming maipanalangin sa iyo, Panginoon, O God. Lord, thank you, Father, sa umagang ito. Sa umagang ito, Panginoon, alam po namin may ginagawa kayo sa Kanya, Panginoon God. Itong aking nasa kanan, itong aking nasa kaliwa, Panginoon, mahal na mahal ko siya, Panginoon. At alam ko pong mahal na mahal nyo ang aking kapatid sa oras na ito, O God. Thank you, Father. Sa umagang ito, uuwi kami.
ang taglay na pagpapala galing sa iyo. Uuwi kami, Panginoon, ng pangako na hindi nyo kami pagkukulangin, hindi nyo kami pababayaan, Panginoon, hindi nyo kami iiwan, Panginoon o God. Lord, proteksyon sa bawat isa, Panginoon o God. Salamat po sa umagang ito. We bring back all the glory, all the praises na tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo po umuwi na may kaligayahan sa ating mga puso.